Kumusta? Ako si Nix. At ngayong araw, aalamin natin kung sino nga ba ang napupusuan ng mga tao sa paparating na halalan. Kaya tara, samahan niyo ako. Magandang araw sa inyo mga binibini. Para sa nalalapit na halalan, sino nga ba ang napupusuan niyong iboto? Ikaw, Jo, sino may iboboto mo? Sino pa ba? Si Joms Revilla. Siyempre, pogi yun, tsaka artista pa. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. Teka. Tama ba na ito magiging basihan natin ng ating pagboto? Syempre hindi. Kaya tayo mga botante ay dapat maging matalino at mapanuri. Hindi dapat natin nagiging basihan sa isang kandidato ang pagiging pogi o ang pagiging artista. Tayo ay maging matalino at maging mapanuri. Tingnan natin ang kanilang records kung ito ba ay malinis at tingnan natin kung maganda ang kanilang mga plataforma. Pero kasi, may kaso siya noon at hindi pa rin malinaw ang mga batas na naipasa niya. Hindi ba mas mahalaga ang track record kaysa sa itsura? Para sa akin, hindi mo mapagol yung like ni Robredo kasi may napatunayan siya at patas sa mga nagawa niya. Pero po, nais ko po sanang malaman ang inyong opinion para sa paparating na halalan. Sino nga po ba ang nais niyong iboto? Para sa akin si Bam Aquino kasi makikinabang ako sa plataforma niyang pang-edukasyon. Yun lang. Magandang araw po. Nais ko po sanang hingin ang inyong opinion para sa nalalapit na halalan. Sino nga po ba ang gusto niyong iboto? Para sa akin po si Robin Padilla kasi po sumasang-ayon po ako sa mga sinasabi niya at saka sa pagiging magaling na aktor niya. Naku, isa pa to si Kuya. Alam nyo ba na ayon sa Artikulo 5 ng 1987 Philippine Constitution, ang pagboto ay karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Kaya't hindi dapat ibatay ang ating pagpili sa kasikatan o panlabas na anyo ng kandidato. Tayo ay maging matalino at mapanuri, suriin ang kanilang kakayahan, panukala at malinis na tala. Ang ating boto ay tinig ng bayan. Gamitin natin ito na may pananagutan. Ate Iza, paano at ano-ano ang kailangan tingnan at malaman upang maging batayan sa pagkakaroon ng matalino at tamang pagboto? Isa sa mahalagang batayan upang makapili ng isang kandidato ay alamin ang kanyang plataforma at plano upang malaman kung may pakinabang ka at kung makabubuti ito para sa ating bayan. Dapat malinaw, praktikal at nakabatay sa pangangailangan ng tao. Halimbawa, para sa edukasyon, kalusugan o trabaho. Sila ay nararapat ding may kakayahan at karanasan sa pamumuno, sa pamahalaan, organisasyon o kaya naman sa serbisyong publiko dahil hindi sapat ang kasikatan lang. Dapat ay may kakayahang mamuno at ang tunay na leader ay sumusunod sa proseso at hindi lang aabuso ng kapangyarihan. Kinakailangan ng pagiging bukas at tapat na pamumuno at walang kaso ng katiwalian. Huli, tingnan kung siya ay may karanasan, kaalaman, walang kaso ng katiwalian at may kakayahan sa pamumuno. Ang pagboto ay isang makapangyarihang tungkulin at pananagutan ng bawat mamamayan. Hindi dapat batayan ang kasikatan, kagapuhan o katanyagan ng isang kandidato. Ang mahalaga ay ang kanilang kakayahan, integridad at malinaw na plataforma para sa kapakanan ng bayan. Sa bawat boto natin, ipinapakita natin ang ating malasakit at pagmamahal sa kinabukasan ng ating inang bayan.